Hello mga kabagang, mga kakabsat nga naurat. So seriously, hindi tayo magpapatawa ngayon. May mga nag-message sa akin yung in-upload ko na financial literacy na 59 seconds video. Kulang yun. So may rapat ko gumawa ng long video para hindi ma-misinterpret ng mga nanood dun sa reels ko regarding be financially literate, ay may explain ko ng maayos dito kasi yung reels ko 59 seconds lang is bitin talaga dito regarding yung financially literacy yun. So educational video tayong muna ngayon, hindi tayo magpapatawa o ano mang mga gagawin nating video, educational video regarding financially literacy. Kasi most of OFW umuuwi na walang ipon. Umuuwi na parang walang nangyari sa Pilipinas, na pag uwi doon walang investment, wala silang hanap buhay, nasa edad na sila. So ngayon, ang advice ko o tip ko sa mga OFW, even is not OFW, kahit nandun kayo sa Philippines, nagtatrabaho kayo, as long meron pa kayong source of income, ito yung pinaka-tip natin. Ang unang gawin nyo, yung rules of money. Ano yung rules of money kasi? Ano ba yung money? Yung money is only a tools. Only a tools na gagamitin mo para makabili ka ng gusto mo, para may panustos ka araw-araw sa buhay mo. So kailangan wag tayong maging slave of money. Kailangan alam natin is be the master of money, o tayo yung maging boss ng money, hindi tayo magiging alipin. So kailangan natin alamin natin kung ano ang rules of money. Kailangan kaya natin kontrolin yung money. Alam natin kung saan gagamitin ng pera. So ang unang gagawin mo bilang financially literate, alamin mo kung ano yung pera, rules of money. So ang kailangan gawin mo sa rules of money, alamin mo number one, alam mo kung sinong kaaway at kakampi ng pera. You should know the enemies and best friend of money. Ayan. The number one enemy of your money is inflation. Ayan. Inflation is number one enemy of the money. And number two, yung pagiging luho mo. Ayan. Pagiging maluho ka. Ayan. Yun ang number one and number two na kaaway ng pera. And then doon naman tayo sa kakampi ng pera. Alam natin, di ba? Alam natin yung kaaway ng pera. So, parang tao din. Alam mo kung nasaan yung kaaway mo. Andyan sa kapitbahay mo, andyan sa unang kanto. So, pag ang tao may kaaway, doon sa kanto na yon, sa dadaanan mo, sa tingin mo dadaan ka doon? No. Hindi ka dadaan doon dahil takot ka doon. Dahil kaaway mo yon. Pwedeng may mangyari sa'yo doon na hindi maganda. Di ba? Kaaway mo yun eh. Ganon din ang pera. Ilayo natin, iiwas natin ang pera sa kaaway niya. Ang kaaway niya, inflation. Ang pangalawang kaaway niya is yung pagiging maluho mo. Pagiging waldas mo. At saka, hindi mo alam kasi yung difference ng wants and need. Kailangan ma-determine yun, what the difference of the wants and need. Yung wants, bibili mo dahil gusto mo. Yung needs, kailangan mo bilhin yan para makasurvive ka araw-araw. So kailangan mo ihanay yun, iakma ang paggamit mo doon. Kailangan mo ma-distinguish kung anong different nun wants and need. Ayan. And then pupunta na tayo sa kakampi. Alam mo, ang kakampi ng pera, number one na kakampi o ally of your money is your time. Is your time. Number one. Kasi, once yung money, alam mo kung saan mo vehicle na
inilagay yung money mo? What kind of vehicles? Meron tayong investment, meron bond, meron stocks, meron tayong passive income, business. Yan yung mga vehicle na kakampi ng pera mo. So ngayon, ang kailangan is number one is time. So kailangan mo yung time ay nagkakaedad tayo. Lahat ng oras hindi na natin maibabalik sa nakalipas na buhay natin. So mahalaga yung oras. Kaya ang pera, kapag nahawakan mo, kailangan right away alamin mo kung saan pupunta yan. Di ba? So ang gawin mo, habang bata ka pa, habang kumikita ka ngayon, alamin mo saan mo ilalagay na tools o vehicle yung pera mo kasi mahalaga ang oras. 'Di ba? Kasi habang tumatanda ang mundo, tumataas ang inflation rate. Hindi mo mapipigil yan kahit anong gobyerno yan. Kahit saang bansa, hindi nila mapigil ang inflation rate. Ano ba inflation rate? Okay, paliwanag ko. What is the inflation? Ang inflation kasi, ang pagtahas ng mga commodities, mga bilihin natin na hindi natin mapipigil. Bakit tumataas yung mga yan? Anong factor? Anong reason? Ang factors ng pagtaas ng inflation rate is ganito. Yung mga bilihin na commodities o mga bagay na kailangan ng tao, hindi natin mapigil ang pagtaas because, ano yon? Pagdami of population. That is the one factor bakit nagkakaroon tayo ng inflation. Bakit? Dumadami ang populasyon ng mundo. Pero yung sukat ng lupa natin, matagal nang existido na andyan. So, anong gagawin? Pag dumami ang populasyon natin, kailangan magtayo ng bahay. Di ba? Kailangan magtayo ng kalsada. Kailangan magtayo ng building. Ano yon? Yung mga farm noon, yung mga lupa na ginagamit sa pangsasaka, yung mabakanteng lupa, pati yung mga dagat, pinapatayoan na nga ng mga ng tagitan ng building. Tignan mo yung MOA. Yan dagat yan pero tignan nyo. Kasi paglobo ng populasyon, ang hindi pagkontrol ng populasyon, ang effect nun is inflation. Pagtaas lahat ng bilihin. Ayan. So ngayon, number 2 na dapat mong alamin, how to beat the inflation. How to beat the inflation. Paano malalabanan ang inflation? Kailangan mo, ang inflation, nagre-release ang inflation sa Pilipinas, nasa 4, 5, 6%. 4, 5, 6, minsan naging 8% pa. So wala nang value yung pera mo. Pagka yung 100 mo, inilagay mo sa bangko, talo na ng inflation. Ano bang effect ng inflation sa pera? Niwawala niya yung purchasing power o value of your money. Bakit? Sample, this year sardinas is 15 pesos. Do you think next year is still 15 pesos? No. Mag-a-additional siya ng inflation rate ng kung magkano ang inflation rate that year. So, for example, inflation rate, another 5%, 6%, mag-a-add doon. So, tignan mo nung kabataan ko, bumibili ako ng gasol, inuutusan ako ng lola ko na bumili ng bigas, sardinas, ang baba ng bilihin. Can you imagine that? Ngayon, because of inflation, pag dami ng populasyon, tumataas ang bilihin. So, kailangan mo doon, mabit natin yung inflation. Anong paraan? Maraming paraan para mabit natin yung inflation. Kasi, pag inilagay mo sa bangko, na wala na yung purchasing power ng pera mo, tapos, meron pang tinatawag na tax sa government. 20%. Can you imagine that? So, kailangan, alam mo kung paano mo iiwas doon yung pera mo. Kakainin ka ng tax, kakainin ka ng inflation. Ano pang value ng pera mo? There's no purchasing power at all. Hindi mo na mabibili yung, okay, for example, this year 2023, ayan, may dream house ka na 1.5 million o 2 million. Pupunta tayo doon. Anong goal mo? Within 20 years, 30 years, bibiling ko yan yung worth na 2 million na bahay.
Yun ang budget mo eh. Yun ang gusto mong pag-iipunan mo 20 years. Do you think after 20 years, is still 20 million yung value ng bahay na dream house mo? No. Yun ang kapangyarihan ng inflation na kayang paalisin yung value, purchasing value ng pera mo. So, kailangan natin matutunan ngayon saan natin dapat ilagak yung pera natin na hindi maapektuhan ng tax, hindi maapektuhan ng inflation. Alam niyo pinaka safe and pinaka number one na vehicle na lumaki ang yung pera at mawala purchasing power niya ay mawawala, mananatili pa rin yung value ng pera mo, ilagay nyo sa stocks. Ayan, yan yung alam nyo sa stocks or business. Yung business kasi maraming risk yan eh. Maraming risk factor. Baka mamaya, depende sa appetite mo sa pagdating ng business, baka wala kang alam sa business. O ngayon, kung wala kang alam, gusto mo yung risk appetite mo is medyo hindi naman ganun katapang o kalakas ng loob mo, eh pwede kang maglagay sa mutual fund o sa bond o ano man yung mga securities ng government na mataas katulad yung MP2, Pag-ibig. Annually nagbibigay sila ng 6% o minsan 8%. Depende. Alamin nyo, maraming government securities na nagbibigay ng mataas na annually na interest. Pero ang in a long term, in a long run, pinaka safe stock market. Alam nyo, yan yung sikreto ng mayayaman kung bakit lalong yung mayaman. May share ko lang tignan mo, during the pandemic, kung makikita mo yung graph ng stock market natin, bumulusok siya. Nung nag-start ng pandemic natin, bumulusok ang graph ng market natin, stock market sa buong mundo. Alam niyo yung ginawa ng mayayaman? Bakit lalo silang yumayaman? Why rich people getting richer and richer? Bakit? Alam nila kung saan dapat ilagak yung pera nila. Bakit? Ang stock market ganito. Bakit safe in a long run ng stock market? Kailangan alamin mo lang kasi kung anong company dapat mo bilhin. Yung mga blue chip na tinatawag. Ano ba yung factor pala? Sige. Ano ba yung factor bakit tumataas, bumababa ang stock market? Ano? Kailangan yung malaman yon. Ang factor ng pagtaas at pagbaba ng stock market, okay? Bad news and good news of the government or sa buong mundo. For example, pandemic, bababa ang value ng stock market natin. Bababa ang value ng bawat company na nakaregister sa Philippine Stock Exchange o Global Stock Exchange. Kasi pag may pandemic, walang establishmento naka-open. Walang restaurant, bihira mga hotel, nag-close ang establishment, business is down. So, ang tendency nun, magko-collapse ang market. So, instead na dati ang price value ng isang company is 100, magiging 70, 50, 40, 30 hanggang 10. Ayun, ibig sabihin lang nun, sale. Ang tingin ng mayayaman, pero wag silang masasaktan sa amin, pero totoo yun. Pagka may mga pandemic, may mga calamity, may mga war, may mga political crisis, nagpapalakpak ang mga investor, nagpapalakpak ang mayayaman. Bakit? Awesome sale ang stock market, nagko-collapse, nagda-down. Tignan nyo na nga lang alam nyo, mapanuri kayo, ang stock market ng US and Pilipinas
makita nyo yung Nasdaq, makita nyo yung PSE. 1980, 1920, 1930, nagkaroon ng mga crisis. Pero tingnan yung graph. Meron bang nangyari yung graph natin na tumaas tapos bumaba ng tuloy-tuloy? No. Every crisis, nakaka-recover ang government natin or sa buong mundo. Every political crisis, nakaka-recover. Every calamity, every pandemic, nakaka-recover. So, anong ginagawa nun? Sinasamantala nila, bumibili, nag-a-accumulate sila ng more of share of stock ang mga mayayaman. Kasi may pera sila. Di ba? So, nag-a-accumulate sila ng maraming shares. That time na nakaka-recover na ang bansa and the mga crisis and mga pandemic, tataas uli yung value ng stock market natin. That time, saka sila magbebenta. Ang tatalinong mayayaman. Kaya ang mayayaman, lalong yumayaman. Ang mahihirap na walang knowledge regarding investing in the stock market, lalong humihirap. Kaya sabi nga ni Robert Kiyosaki, o yung ibang mga financial guru natin, kung ang mayaman na ipamamana, ganun din ang kahirapan na ipamamana natin. Ano? Kasi lack of knowledge. Kaya very important yung financial education. Be financial literate tayo. Kasi masakit sa katotohanan, illiterate tayo regarding financial literacy. Kasi hindi itinuro sa school natin yan. Financial literacy sa Pilipinas, walang nag-educate. Tandaan nyo yan. Ano yung tinuturo sa school? Academic. Maging doktor ka, maging abogado ka, maging engineer ka, maging lawyer ka. Tapos, mamamasukan ka. Can you imagine that? Tinuruan ka ng edukasyon natin na mag-aral ka at magtrabaho para mamasukan. Kahit abogado ka, kahit doktor ka kahit engineer ka di ba? Sosweldohan ka lang ng mayayaman. Bibigyan ka ng pera, patayuan mo ako ng bahay. Ipagtanggol mo ako, gamutin mo ako, bibigyan ka ng pera. Alipin pa rin tayo ng mayayaman. So ngayon, nowadays, may nag-e-educate na, marami nag-e-educate na ng financial education para ma-encourage yung mga tao ngayon, maging financial literate ngayon, para alam nila kung paano humandle ng pera at paano maprotektahan ang pera. Ayun. Pero alamin lang natin kung paano gamitin ang pera. Huwag natin gawing Panginoon ng pera. Gawin natin na hindi tayo maging slave ng pera. Tayo magiging master niya. Yun. Kaya, ang pera is money, root of all evil, sabi nila. Kasabihan, isang katotohanan yon. Pero may kababalian yon. Bakit? Money, it can be a root of kabutihan. Bakit? Pag may pera ka, pwede kang tumulong sa nangangailangan. Pag may pera ka, di ba? Yung kailangan ng tulong, pwede mo silang matulungan. Walang kabuhayan, pwede kang magtayo ng hanap buhay nila. May taggutom po, pwede kang tumulong. Kaya may both side yun. May dalawang aspeto ang pera. Pwedeng gamitin ng mabuti at pwedeng gamitin ng masama. Pero kailangan matalino ka kung saan mo dapat gamitin pera. Okay, pagdating din sa alam niyo na kung saan po pwede ilagay ang pera at pwedeng iiwas. Matutulungan ko kayo doon kung paano mag-invest ng future nyo. Katulad yon, okay. Usually, nung pumapasok ako sa stock market, nag-open ako ng broker. Mayroon akong Call Financial nung nasa Middle East pa ako. Tapos ang daming hinihing requirements. Pero alam nyo ba ngayon, napaka-easy na ngayon. Kasi pwede na kayong bumili
ng stock o pumasok sa stocks na hindi kayo mag-open ng karaming document na hinihingi. Maraming dokumentong hinihingi. Pero pagka may GCash ka, may GCash app ka, ayan GCash, alam yung GCash app? Ayan GCash. Yan, GCash lang ayan. Pwede ka na dito bumili kay Jollibee, pwede ka na, ayan. Pwede ka nang bumili ng kay Jollibee, kay SM, kay Pure Gold, or kay Ali, o Ayala Land, o kaya kay Ayala Corporation, SM Investment, o bumili ka kay pag-aari ni Gokong Way, yung mga Cebu Pacific, Robinson, BDO, Metrobank, BPI, marami. Andito lahat. Isa na lang. Kailangan lang i-fully verified mo tong account mo sa GCash. Tignan mo. Ayan andito may invest ako sa crypto. Ayan. May invest din ako sa, may crypto, tinatawag niya ayan May crypto, meron ako investment din dito sa may crypto. Meron din sa yung crypto, yung itinatawag natin yung Bitcoin. Ayan. Meron din naman akong global. Ayan. May global, ito yung global stock, ito yung international. Pwede kang bumili kay Facebook, kay Meta. Pwede kang bumili kay Amazon. Pwede kang bumili kay Google. Dito napaka-powerful itong GCash. Talaga napaka-amazing talaga itong app na to dahil andito na lahat. May mga insurance pa, may mga health insurance, life insurance. Napaka-powerful talaga yung app na ito. So, ngayon meron din po siyang Philippine Stock Exchange, kumbaga local stock market natin. Ayan. Ito yung G-Fund. Ayan. G-Stock of PH. Ayan. Mabibili mo, for example, tignan mo. Yung G-Fund, ayan. Ayan. Makakabili ka ng yung Atram, yung Equity Index Fund. Equity Index Fund. Okay. Itong Equity Index Fund, Equity Index Fund, ito yung equity natin. Ito yung natin ipakita ko sa inyo. Ayan, Equity Invest Fund is ang investment pagka mutual fund to ang investment nito ay bumibili sila sa share, nag-invest sila sa Globe Telecom, Ayala Corporation, SM Investment, Aboitiz Equity, and Ventures. Ayan. Itong Equity Invest Fund natin is dito bumibili, ini-invest nila diyan sa mga company na yan. Ayan. Magkano lang kahit 1,000 pwede kang bumili, 2,000 pwede kang bumili, 3,000 pesos pwede kang bumili. Ano naman to? Yung binili ko isa, global naman to, international. Bumili ako ng Global Technology Feeder Fund. Saan nag-i-invest to? Yung Global Technology Feeder Fund is Microsoft. Microsoft. Ayan. Microsoft, Apple, Alphabet o Google, and Samsung. Can you imagine? Yung mga company niyan, diyan nag-i-invest pagka bumili ka ng share ng Global Technology Feeder Fund. Ayan. Kahit 1,000, 2,000 pesos, 3,000 pesos, bumili ka dyan. Ayan. Tapos naman, itong isa, ito naman yung Philippine Stock Funds natin, yung stock exchange natin. Yan. Yung the whole stock exchange natin, dun tayo bibili. Yan. Tapos ngayon, processing. Yan. Maraming paraan. Maraming paraan po. Tignan nyo po yung isang sample na binili ko. Ayan. Nagsample ako dito kasi meron akong call financial.
Matagal ng account yon, call financial na yan. Doon iba yung, ito ay sa GCash, nag-try ako dito sa GCash. Tingnan nyo. Bumili ako kay GCash sa local. Dito sa local stock market natin. Ayan. Ang broker natin, pagka pumasok ka kay GCash, ang broker natin ay si AB Capital. Ayan. Siya yung magpo-process ng pagbenta natin, pagbili natin ng stock sa Philippine Stock Exchange. Ayan. Alam mo? Ayan, oh. Ayan. Napakadali eh. Ayan, oh. Ayan. Bumili ako kay Pure Gold. Tandaan nyo to, ah. Ayan. Magkano binili ko kay Pure Gold? Ayan, guys, oh. May portfolio. Ayan, sample ko lang sa inyo. Ayan, oh. Ayan. Bumili ako kay Pure Gold 27 pesos. Ayan, oh. 27 pesos, guys. Ayan. So, ang value ng pera is 38,000. Kumbaga, can you imagine yung sa pamagitan ng GCash, nakakabili ka ng bawat share. Magkano ang share ngayon? Ayan, oh, kay maraming company. Yung mga company, ayan. Ayan, oh. Makikita nyo dapat yung bibilin na siya, oh. Ayan, oh. Aboitiz, oh. 48 pesos. Ayala Land, 28 pesos, oh. Nakita nyo daw? Nakita nyo, guys? Alliance Global, 12 pesos. Oh. Globe Telecom, GT Capital, Jollibee. Okay, nakikita nyo si Jollibee for 200 plus. Ayan. Bumili ako kay Jollibee last month is ilang buwan. Binili ko ng 236 per share. Binili ko kay Jollibee. Tapos nung tumaas ang value naging 260, binenta ko. Di ba? Nakita nyo yung the power of investing in stocks. Kung ilang share mo doon, piso lang itaas niya, nako, napakalaki. Kaya, ayun, hindi ko kayo tinuturong maging trader. Tuturuan ko kayo kung paano maging long-term investor para sa future nyo. Pero kung marakas ang risk appetite nyo, makipag-usap kayo sa akin. Tuturuan ko kayo paano mag-buy and sell o swing trader kung tawagin. Bumili ka ngayon, next week ibenta mo. Bumili ka ngayon, next month ibenta mo. 3 months ibenta mo. 4 months ibenta mo. Tuturuan kita kung ano yung i-pick mong stocks na dapat bilhin. So, sa madalit sabi, maraming paraan para ihanda yung kinabukasan natin. Para ganito yan. Obligasyon natin bilang mga magulang. Obligasyon natin bilang mga magulang na ibigay ang pangangailangan ng mga anak natin. Pag-aralin sila, bigyan ng magandang kinabukasan. Pero, alam nyo, tayong mga magulang, hindi natin investment ang mga anak natin. No. Hindi natin investment ang mga anak natin. Obligasyon natin yan. Na, ibig sabihin, pinaaral ko yung anak ko na pagtanda ko siya ang mag-aalaga sa akin. No. Walang assurance yun. Paano pag nagloko yung anak mo? Paano pag nag-asawan, magkaroon ng pamilya? Nakapag-asawa ng hindi natin alam ang ugali? Saan ka pupulutin? Kaya ang pinaka-the best and secure, habang ibinibigay mo yung pangangailangan ng anak mo, kailangan mo din paghandaan yung pagtanda mo. Kasi kung gusto mo mamahalin ka ng mga anak at apo mo sa pagtanda mo, kailangan ihanda mo ng tama ang yung retirement fund mo o retirement plan mo. There's a two type of parent. May dalawang klase ng magulang. Mamahalin ka pagtanda mo at ipagtatabuyan ka o pagpasapasahan ka pagtanda mo. Dalawang bagay lang yon. Pag hindi mo ngayon paghandaan ang retirement mo, dalawang bagay lang pupuntahan mo. Pag tabuyan ka o pagpasapasahan ka ng mga anak mo, mga kamag-anak mo, o walang mag-aalaga sa'yo, o kawawang-kawawa ka, or else, anong pipiliin nyo?
Gusto niyo pagtanda nyo, lalo kang mamahalin? Kung gusto mong doon pipiliin mo mamahalin ka, ngayon pa lang narinig mo tong video to, magsimula ka na magplano ng iyong retirement plan. Hindi malaki ang required ng stocks. Hindi malaki ang pagbili ng insurance sa GCash. Sa halagang 1,000, sa halagang 2,000 pesos, 3,000 pesos, 5,000 pesos, pwede kang bumili ng stocks. 5 years, 10 years from now, ibebenta mo yung stocks mo. May dividendo ka. Yearly tinatanggap kang dividendo. Nag-i-inflation rate. Bakit safe ang stock market? Because of inflation. Tumataas ang value ng bawat kumpanya. Bawat bilihin. Nabibit mo yung inflation. Basta long term ka lang. Baka malugi. Ba't ka bibili ng maluluging company? Bibili ka ng company na dekada ng existido. Ayan. I-guide namin kayo naman. I-guide naman namin kayo. Kaya kailangan nyo po ay simulan nyo na po ngayon. Kasi, ipapakita ko sa iyo ang senaryo. Pag kayong magulang ngayon, hindi niya pinaghandaan ng pagtanda niya, hindi niya pinaghandaan yung pag-retirement niya, pupulutin sa kangkungan po siya. Pasensya na. Bakit? Ibinigay lahat Ibinigay sa mga anak sa mga apo. Ngayon, tumanda ka na, hindi mo na kayang magtrabaho, aasa ka na lang kung magkano ibigay nila kung ano. Paano pag walang nagmagandang loob sa'yo? Paano pag yung mga anak mo na hindi sila marunong tumanaw ng utang na loob? Kawawa ka. Pagpasapasahan ka. Pero punta ka sa isang magulang, pinaghandaan mo yung retirement mo, naghanda ka. Ngayon, napakinggan mo yung video to, bumili ka na ng stock, bumili ka ng insurance. Ngayon, in the future, 10 years, 15 years, 20 years from now, lumaki yung pera mo, lumaki na. Pagtanda mo, aani ka na lang, magwi-withdraw ka na lang, magbebenta ka na lang stocks. Anong gagawin ng mga kamag-anak mo, mga anak mo, mga apo mo? Mamahalin ka. Bakit? Hindi ka naging pabigat sa pagtanda nila. Bakit? Ikaw pa makakatulong kasi may investment ka. Ganun yung power of plan your retirement. Kaya ito, mga kababayan, pahalagan yung kinikita nyo. Ang oras nasasayang. So habang may oras at may panahon, paghandaan nyo na po. Magtabi kayo kahit pa unti-unti. I-verify nyo yung GCash nyo, fully verify nyo para doon sa pamagitan ng GCash, doon kayo makapag-prepare ng retirement nyo. Mag-message kayo sa akin, tuturuan ko kayo paano bumili ng stocks na dapat yung gawin para sa retirement nyo. Kaya tatapusin ko ng video ito. At kung ano pa yung mga gusto nyong i-clarify, pwede kayo mag-reach out kami. Mag-PM kayo, tumawag kayo, sasagutin namin sa abot ng aming mga kaya. Okay, ingat mga kababayan, kakabsat. Salamat ng marami. Bye-bye.